Ayon sa Islam, si Iblis, kilala rin bilang Shaitan o Satanas, ay isang jinn, hindi isang anghel. Ang kwento ng kanyang pagbagsak ay itinuturing na isang mahalagang aral sa Quran. Sa Quran, si Iblis ay isang matuwid na jinn na malapit kay Allah at isang tagasunod ng mga anghel. Ngunit nang nilikha ni Allah si Adan mula sa puti ng lupa at inutusan, ang mga anghel at jinn na magbigay galang sa kanya, nagpakita si Iblis ng matinding pagmamataas at nagdesisyon na hindi sumunod sa utos ng Allah. Ang kanyang dahilan ay sinabi niyang siya ay mas mataas kaysa kay Adan dahil siya ay nilikha mula sa apoy, samantalang si Adan ay mula sa lupa. Dahil sa kanyang pagmamataas at hindi pagsunod, ipinagtabuyan siya ni Allah mula sa langit at isinumpa. Subalit bago siya itinapon, nagmakaawa si Iblis kay Allah at humiling ng pagkakataon na buhayin siya hanggang sa araw ng paghuhukom upang makapaghiganti. Binigyan siya ni Allah ng pagkakataong ito, ngunit nagbigay si Allah ng babala na hindi siya magkakaroon ng kapangyarihan laban sa mga tapat kay Allah. Mula sa araw na iyon, naging misyon ni Iblis na linlangin ang mga tao at iligaw sila mula sa landas ng kabutihan. Ayon sa Islam, layunin ni Iblis na gawing kasalanan ang puso ng tao at hikayatin silang magkasala, ngunit hindi siya magkakaroon ng kapangyarihan sa mga tapat at matuwid. Ang kwento ni Iblis ay isang mahalagang paalala sa Islam tungkol sa kasamaan ng pagmamataas at ang pagsuway sa utos ng Allah. Ipinapakita nito na kahit ang mga nilalang na may mataas na posisyon at karunungan tulad ni Iblis ay maaaring mapahamak kapag sila ay nagpakita ng kayabangan at hindi nagpasakop sa Allah. Kung nagustuhan niyo po ay pakiiwan lang sa comment ang Masya Allah. Salamat sa mga taong nagbabahagi ng atin mga Islamic videos.